Sa gitna ng isang tahimik at abandonadong town square, nakatayo si Light habang mahigpit na hawak ang kanyang staff. Palibot niya ang matataas at lumang gusaling kahoy at sa harapan niya ay nakaluhod sina Ano. Tahimik ang paligid. Pagkatapos, biglang nabasag ang katahimikan. Nagsimulang maglitawan ng malalalim na bitak sa mabigat na malabatong baluti ng higanteng mandirigma. Ang bawat piraso nito ay umuungol sa ilalim ng matinding pressure. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang malakristal na cursed weapon. Lumilipad ang matutulis na piraso habang bumabagsak sa kalsada. Parang hindi na nito kayang tiisin ang puwersang nasa loob nito. At pagkatapos, isang masakit at desperadong sigaw ang sumabog mula sa loob ng nabibiyak na baluti. Patuloy ang pagkapunit ng makapal na shell. Lalong bamuka ang mga bitak, inilalantad ang katawan na matagal nitong ikinukubli. Mahinang ungol ng matinding sakit. Sa pagitan ng mga nababasag na piraso at nagkakalas na maskara, unti-unting nahahayag ang tunay na halaga ng pagbabagong pinagdaanan niya. Wala siyang magawa, nakakulong sa sukdulang paghihirap, at habang patuloy na ibigay ang cursed weapon. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa walang lamang bayan. Umabot sa sukdulan ng masakit na transformation. Umaagos ang luha sa mukha ni Ano habang ang malabato at malakristal na baluti sa kanyang ulo ay tuluyan ng ibigay. Nagliparan ng mga piraso ng kristal sa hangin. At sa wakas, tuluyan itong nabasag. Sa gitna ng sakit at takot, biglang sumulong si Ano. Nanginginig ang kanyang kamay habang pilit niyang inaabot ang nakahod na figura sa kanyang harapan. Isang nakakabinging sigaw ng purong paghihirap ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Nalulula, nabubulagan, hindi makapaniwala sa biglaang pagbabalik ng kanyang mga pandama. Pagkatapos ay napasigaw siya ng may matinding panik. Nanatiling nakatayo si Light, mahigpit ang hawak sa kanyang staff habang pinagmamasdan ang eksena. Sa oras na makalapit si Ano, bigla na lang kumilos si Light at walang awang sinipa si Ano sa kanyang pagmumukha. Tila naging isang napakalaking ipoipo si Ano dahil sa mabilis na pag-ikot nito sa ere. Parang may puwersang palm unit mismo sa hangin. Umikot ang madilim na vortex sa itaas ng bayan, humihigop ng alikabok, mga piraso ng bato, at anino mula sa paligid. Umalingaw-ngaw ang dagandong nito sa buong lugar. Nagsiliparan ng alikabok sa mga kalye. At agad na naging malinaw ang isang bagay. Hindi pa tapos ang lahat. Sa ibaba ng nagngangalit na kalangitan, nanatiling nakahandusay si Ano. Nakapako ang kanyang mukha sa isang pilit na ekspresyon ng sakit at pagod. Nakatingin si Light kay Ano na nakahandusay sa lupa. Kalmado. Masyadong kalmado. Walang awa sa kanyang mga mata. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga. Sa kanyang isip, hindi pa talaga nagsisimula ang tunay niyang paghihiganti. Kung tutuusin, naging mabait pa siya. Hindi niya maaaring hayaang mamatay agad ang kanyang target. Hindi pa. Hindi hanggat hindi pa niya natitikman ang buong bigat ng kanyang plano. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Nakatayo sa ibabaw ng walang kalaban labang mandirigma. Handa nang gawin ang susunod niyang galaw. May bagay siyang kailangan kunin. At gusto niya itong matapos bago pa may ibang makapansin sa kanyang presensya. Ngunit, oh, my! Biglang umalingaw-ngaw ang isang boses mula sa kadiliman. Napahinto ang lahat. Ang katahimikan ng paligid ay parang nabiyak sa isang iglap. Sa malalim na anino ng mga gusali, isang nakatagong tagamasid ang bahagyang ngumiti. Isang mapanlinlang at puno ng mali siya ng ngiti. Parang matagal na niyang hinihintay ang eksaktong sandaling ito. Good, good. Bulong niya sa sarili. Puno ng baluktot na kasiyahan. Sa wakas, eksaktong ayon sa plano. Naakit niya palabas ang nakarobang figura. Biglang napalingon si Light. May naramdaman siya. May ibang tao roon. Mula sa kadiliman ng bayan, isang bagong tao ang lumabas mula sa mga anino. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Kalma, kumpiyansa, at tila walang pakialam sa nakahandusay na mandirigma sa pagitan nila. Nanlaki ang mga mata ng nakarobang figura. Hindi niya naramdaman ang presensya nito kahit kailan. Gaano ka nakatagal dyan? Mabilis niyang tanong. Ngunit walang sagot na dumating. Sa halip, ngumiti lamang ang bagong dating. Isang ngiting puno ng kumpiyansa at nakakaasar na kasiyahan. Mahinahon siyang humuni sa sarili. Pagkatapos, biglang kumislap ang monocle na nakatakip sa isa niyang mata. Humandar ang magic item. Agad niyang sinuri ang kanyang kaharap. Tahimik siyang tumitig sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay bahagyang tinaas ang kilay. Around level 1000, huh? Casual niyang sabi. Parang nagbabasa lang ng simpleng numero. Ngunit hindi nagtagal ay napailing siya. May halong pagkadismaya ang kanyang ngiti. Not bad, sabi niya. Pero kulang pa rin. Itinaas niya ang tingin sa kanyang target. Matalim ang ngiti sa kanyang labi. Kung ikaw nga ang taong sinasabing tuluyang nagwasak sa White Knights ng Elven Queendom,
Bahagya siyang huminto. Pagkatapos ay malamig na nagbigay ng hatol. Inaasahan kong mas mataas pa ang level mo. Nakatingin siya ng diretso sa nakarobang figura habang isa-isang inilalatag ang mga posibilidad na umiikot sa kanyang isip. Maybe hindi ka nag-iisa. Bahagya siyang ngumiti. Baka marami kayong sabay-sabay na umatake para mapatay ang White Knights. Sandali siyang tumigil bago muling nagsalita. O baka naman may plano kayong ginawa para matrap sila. Tahimik pa rin ang nakarobang figura. Walang reaksyon. Walang sagot. Hindi man lang gumalaw. Napahuni ang estranghero habang iniisip ang isa pang posibilidad. Or, bahagya niyang ikan-iling ang ulo. Baka wala ka namang koneksyon sa Great Tower. Muli, katahimikan lamang ang sumagot sa kanya. Walang kahit anong paliwanag ang lumabas mula sa ilalim ng robe. Napasara ang kanyang mga mata. Tahimik siyang nag-isip. Marahil dapat mas matagal pa siyang nagtago. Marahil dapat hinintay niyang lumitaw ang iba pang kasamahan ng target. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, bahagya siyang napangiti. Hindi, mas mabuti na ito. Mas mabuti nang mahuli ang isang target kaysa maging masyadong gaaman at tuluyang mawalan ng kahit ano. Muling dumilat ang kanyang mga mata. Sa kabilang panig, lalong bumigat ang pakiramdam ng nakarobang figura. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang lahat ng paratang na iyon. Sa wakas, nabasag ang kanyang katahimikan. Ano ba talaga ang pinagsasasabi mo? Matalim niyang tanong. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at lumalaking pag-iingat habang nakatitig sa misteryosong estranghero. Ipinatong ni Kava ang isang kamay sa kanyang baba habang masusing pinag-aaralan ng nakarobang figura. Tahimik siyang nagmuni-muni. Bahagya siyang napailing. Nagpapanggap ka lang ba? Sumunod niyang tanong. O talagang wala kang alam? Muling tumigil. Pagkatapos ay may isa pa siyang posibilidad na naisip. Or baka naman may kumokontrol sa'yo nang hindi mo namamalayan. Nanatiling tahimik si Light. Mahigpit ang kanyang titig. Maingat. Handang kumilos anumang oras. Nang makita niyang wala pa ring sagot, bahagyang tumalikod ang estranghero at ikinumpas ang kanyang mga braso ng casual. Well, okay lang naman. Nagkibit balikat siya. Pwede ko namang alamin lahat ng detalye mamaya pagkatapos kitang dalhin sa ibang lugar. Biglang natigilan siya. Parang napagtanto kung gaano kasama pakinggan ang sinabi niya. Mabilis siyang kumaway gamit ang dalawang kamay. Wait. Ang weird pakinggan noon. Napatawa siya ng magaan. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Normal akong tao. Ngunit kasing bilis ng paglitaw ng masayang ngiti. Naglaho rin iyon. Unti-unting naningkit ang kanyang mga mata. Lumitaw ang isang malamig at nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. What I meant was, mahina niyang sabi. Pagkatapos ay diretso niyang ibinunyag ang tunay na kahulugan ng kanyang sinabi. Papahirapan kita hanggang ilabas mo lahat ng impormasyong gusto kong malaman. Tahimik ang paligid. Ngunit ang banta sa kanyang boses ay sapat para magpalamig ng dugo ng sinumang makarinig nito. Biglang napatanong si Light. Teka muna. Agad niyang itinaas ang dalawang kamay. Halatang nabigla siya sa tahasang banta ng torture. Sino ka ba? Sigaw niya. Mabilis siyang nagsalita, desperadong sinusubukang pakalmayan ang sitwasyon bago pa ito tuluyang lumala. Wala akong malaking plano o kung anong masamang balak. Itinutok niya ang isang kamay sa direksyon ng nakahandusay na dwarf. Ang pakay ko lang ay maghayganti kay Naano. Sa pagitan nila, nananatiling walang malay ang dwarf. Hindi man lang gumagalaw. Parang walang kinalaman sa tensyon na bumabalot sa lugar. Tingnan mo naman. Patuloy ng nakarobang figura. Wala akong dahilan para maging kaaway mo at wala ka ring dahilan para hulihin o pahirapan ako. Huminga siya ng malalim. Pinilit maging kalmado. Kung may gusto kang malaman, itanong mo na lang. Bahagya siyang yumuko. Sasagutin ko ng tapat. Pagkatapos ay nagmakaawa siya sa huling pagkakataon. Please, mag-usap muna tayo. Sandaling nanahimik ang paligid. Ngunit walang pagbabago sa ekspresyon ng estranghero. Nanatili ang magaan ng ngiti sa kanyang mukha. Parang nakikinig lamang siya sa isang nakakaaliw na kwento. Walang simpatya, walang pag-aalinlangan. Well, casual niyang sabi. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang labi. Kahit sabihin mo pa yan. Naging mas malamig ang kanyang ngiti. At ang susunod niyang mga salita ay nagdulot ng bigat sa hangin. Marami pa rin akong dahilan para gawin ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Light ang isang nakakatakot na katotohanan. Walang saysay ang pakikipag-usap. Walang saysay ang pangangatwiran. Hindi siya makakaalis dito gamit ang mga salita. Bigla siyang nanigas. Mahigpit niyang hinawakan ng kanyang staff habang automatikong naghahanda ang kanyang katawan para sa laban. Sa kabilang panig, hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Kava. Nanatili ang malamig at nakakakilabot ng ngiti sa kanyang mukha. Parang matagal na niyang napagdesisyonan ang lahat. Dahan-dahan siyang nagsalita. Because I have more than enough reasons. Sandali siyang tumigil.
Pagkatapos ay diretsyong ibinigay ang kanyang hatol. To see you as an enemy. Bumagsak ang mga salitang iyon na parang sentensya. At sa mismong sandaling iyon, isang nakakatakot na presensya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nanghina ang pakiramdam ni Light habang pilit niyang tinitiis ang napakabigat na pressure na bumabalot sa buong lugar. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa nararamdaman niya. Ang mali siya sa hangin ay hindi basta-basta bloodlust lamang. Isa itong napakalaking pader ng pagpatay, galit, at karahasang tila kayang lunurin ang sinumang malapit dito. Mabilis na yumandar ang kanyang isip. Sinuri niya ang presensya ng estranghero. Ang lakas nito, ang aura nito, ang nakakatakot nitong kalmadong tindig. At habang mas lalo niya itong sinusuri, mas lalo siyang nababalot ng pagkabigla. Impossible. Hindi ito normal. Hindi ito makatwiran. Kahit ang isang level 1000. Kahit ang isang level 2000. Walang normal na tao ang dapat magkaroon ng ganitong klaseng presensya. Walang tao ang dapat makalikha ng nakakadurog na aura ng pagpatay na ganito kalakas. Dahan-dahan siyang tumingin sa kabilang panig ng kalsada. Nakatayo roon ang estranghero. Relax. Parang walang nangyayari. Parang hindi niya napapansing nanginginig ang paligid dahil lamang sa kanyang presensya. At habang nakatingin siya rito, isang nakakatakot na konklusyon ang unti-unting nabuo sa kanyang isip. A human capable of releasing this much murderous intent shouldn't exist. Casual na ikinumpas ni Kava ang dalawang kamay habang ipinapahayag ang sarili niyang pagsusuri sa sitwasyon. Sa tingin ko, mahinahon niyang simula. Malaki ang posibilidad na isa ka lang sa mga tauhan ni C. Parang wala lang ang tono niya. Parang simpleng obserbasyon lamang. Pagkatapos ay bahagya siyang lumingon pabalik sa nakarobang pigyera. Pinagmasdan niya ito ng ilang segundo. At sa unang pagkakataon, tila may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pero, mukha ka namang totoong walang alam. Sa kabilang panig, tuluyang nalito si Light. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mahina niyang bulong. Hindi pamilyar ang pangalan. Wala itong anumang kahulugan sa kanya. Napansin iyon ng estranghero. Dahan-dahan niyang ipinatong ang isang kamay sa kanyang baba. Malalim na nag-isip. Maaaring nagpapanggap lamang ang target. Hindi niya yun lubos na maitatanggi. Ngunit may isa pang posibilidad. At iyon ang mas nakakainis. Mas mapanganib. Mas mahirap harapin. Mga taong ginagamit bilang piyesa ng hindi man lang nila alam. Mga taong walang alam sa mas malaking plano. Mga taong hindi nagtataglay ng mahalagang impormasyon. Ngunit maaaring makakuha nito kapag pinabayaan. Tahimik siyang napabuntong hininga. The unaware ones are always troublesome. Mahina niyang sabi. Pagkatapos ay itinoon niya muli ang kanyang tingin sa nakarobang pigyera. Because even if they know almost nothing, they end up learning things they shouldn't. Bumigat ang hangin sa paligid. At nang muling magsalita ang estranghero para na itong hatol. We can't afford loose ends. Pagkatapos ay malamig na idinagdag. Especially when we're already short-handed as it is. Nagkibit balikat lamang ang estranghero. Parang walang bigat ang usapan. Parang hindi buhay at kamatayan ang nakataya. Seriously, mahina niyang reklamo habang nakatingin sa kabilang panig ng plaza. Kaya nakakainis lagi si CA. Napailing siya. Laging may kung anong hindi inaasahang nangyayari. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik si Light. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang pangalang iyon. Bagong impormasyon iyon. Wala siyang maalala na sino mang kilala niya na may ganoong pangalan. Ngunit habang iniisip niya ang paraan ng pagsasalita ng estranghero, may isang bagay siyang napansin. Ang tono nito, ang paraan ng pagtukoy nito kay C. Parang isang taong may mataas na posisyon. Parang isang master, ngunit hindi rin eksaktong ganoon. Bago pa niya mapagdugtong ang lahat ng piraso, muling nagsalita ang estranghero. Naputol ang kanyang pag-iisip. Lumipat ang tingin nito sa nakahandusay na dwarf sa lupa. Tahimik itong pinagmasdan sandali. Pagkatapos ay nagsalita ng may kasiguraduhan. Anyway, pagkatapos kitang mahuli, saka natin pag-uusapan ng maayos ang lahat. Pagkatapos ay bigla siyang napakurap. Parang may nakalimutan. Pumikit siya sandali habang pinitik ang kanyang mga daliri. Napatingin siya muli sa walang malay na dwarf. Ano nga ulit pangalan niya? Bahagya niyang ikaniling ang ulo. Yung dwarf na yan. Ilang segundo siyang nag-isip. Pagkatapos ay tila may naalala. Naalala niya ang sinabi ng nakarobang pigyera kanina. Ang tungkol sa paghihiganti. Ang tungkol sa personal nitong alitan. Isang malamig na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mukha. Well, casual niyang itinuro ang nakahandusay na katawan. Wala talaga akong oras para makisali sa personal vendettes. Pero, bahagyang lumalim ang kanyang ngiti. Kung gusto mo talagang patayin siya ngayon. Tumabi siya ng kaunti. Parang nagbibigay pa ng espasyo. Pwede naman akong maghintay.
Tahimik siyang tumingin sa dwarf. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa nakarobang pigyera. Go ahead. Ang kanyang boses ay magaan. Ngunit may kakaibang lamig na nakatago rito. Tatayo lang ako rito at manunood. Dahan-dahang yumuko ang ulo ni Light. Natabunan ng anino ang kanyang mga mata. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may malamig na galit na unti-unting lumalaganap. Tumama sa kanya ang mga salita ng estranghero. Hindi bilang payo, hindi bilang kompromiso, kundi bilang isang insulto. Mahina siyang nagsalita, ngunit bawat salita ay may bigat. Patayin siya agad, nanginginig ang kanyang boses sa pinipigilang emosyon. Aagawin mo sa akin ang paghihiganti ko? Napansin agad iyon ng estranghero. At sa halip na mag-ingat, natawa pa siya. Itinaas niya ang dalawang kamay na parang sumusuko. No, no, no. Masigla niyang ikan-away ang mga ito. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ngunit mabilis ding naglaho ang masayahing kilos na yon. Bumalik siya sa dati niyang casual na tono. Ang punto ko lang, sabi niya, may mas mahalaga tayong dapat alalahanin kaysa sa maliit mong paghihiganti. Tahimik ang paligid. Ngunit ang isang salita ay tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng nauna niyang sinabi. Petty, maliit. Walang halaga, walang saysay. Natahimik si Light. Hindi siya sumagot, hindi siya gumalaw. Unti-unti lamang siyang yumuko. Parang pinoproseso ang narinig. At habang lumilipas ang mga segundo, lalong bumibigat ang hangin sa paligid niya. Sa wakas, mahina siyang nagsalita. Halos bulong lamang. Ngunit puno ng galit. Petty, inulit niya ang salita. Dahan-dahan. Parang sinusubukan niyang tiyakin na tama ang kanyang narinig. At sa ilalim ng kanyang nakatagong mukha, may kung anong unti-unting umaabot sa hangganan nito. Ang salitang iyon ay tila apoy na dumaloy sa buong katawan ni Light. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa matinding galit. Nakatingin siya ng diretso sa estranghero habang mahina ngunit puno ng puot na bumubulong. Lintik ka. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao. Nanginginig ito sa sobrang puwersang inilalagay niya rito. Sa loob-loob niya, para siyang nakikipaglaban sa sarili niyang emosyon. Ngunit pinigilan niya. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili. No, hindi pa. Hindi ako pwedeng magpadala sa galit ngayon. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng tahimik na plaza. Pinilit niyang pakalmayan ang kanyang paghinga. Pinilit niyang mag-isip ng malinaw. Oo, mahalaga ang paghihiganti niya kay Naano. Napakahalaga. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking problema. May mas malaking bagay na kailangang malaman. Ang katotohanan tungkol sa mga master. Ang dahilan kung bakit siya pinagtaksilan. Ang dahilan kung bakit sinubukan siyang patayin ng dati niyang mga kasama. At ang estrangherong nasa harapan niya. Maaaring may mga sagot. Dahan-dahang humupa ang galit sa kanyang mga mata. Hindi dahil nawala ito, kundi dahil itinulak niya ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isip. Kung magpapadala siya ngayon, kung pababayaan niyang kontrolin siya ng galit, at basta na lamang niya pabagsakin ang estranghero ng walang habas, wala siyang makukuhang impormasyon. Matapos mapakalma ang sarili, dahan-dahang itinaas ni Light ang kanyang ulo. Wala na ang kaguluhan sa kanyang isip. Ang natira na lamang ay malamig na determinasyon. Mahigpit niyang hinawakan ng kanyang staff at itinutok ito sa estranghero. Mukhang wala kang balak sumagot sa mga tanong ko. Mabigat ang kanyang boses. At wala ka ring balak makipag-usap ng maayos. Dahan-dahan niyang itinaas ang staff. Kung ganoon, sumiklab ang seryosong intensyon sa kanyang mga mata. Mapipilitan akong kunin ang katotohanan gamit ang puwersa. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos, natawa ang estranghero. Parang nakakatawa ang narinig niya. Force, ulit niya ng may halong pangungutya. Umiling siya. Hindi. Lumawak ang kanyang ngiti. This will be a capture, not a fight. Parang napakalinaw na ng resulta para sa kanya. Parang wala siyang nakikitang posibilidad ng pagkatalo. Masaya pa niyang ikan-away ang isang kamay. Actually, napatingin siya sa walang malay na dwarf. Pwede mo pa rin siyang patayin ngayon kung gusto mo. Napatawa siya. Mas mabuti nang matapos mo muna ang objective mo. Casual niyang idinagdag. Para kapag nahuli na kita mamaya, wala ka ng pagsisisihan. Tahimik na bumalat ang hangin sa pagitan nila. Sa ilalim ng maskara ng nakarobang pigyera, dahan-daang umangat ang sulok ng kanyang labi. Isang malamig na ngiti. Isang ngiting walang kahit katiting na saya. Paulit-ulit niyang inalala ang sinabi ng estranghero. Dahan-dahan niyang ibinaba ang staff. At mahina siyang bumulong. Tama ka. Napako ang kanyang tingin sa estranghero. This will be a capture, not a fight. Sandali siyang tumigil. Pagkatapos ay idinagdag ng halos pabulong lamang. At ngayon, magandang pagkakataon na. Sa isang iglap, naglaho ang mayabang ng ngiti ng estranghero. Napasinghap siya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla.
Parang may bagay na hindi niya kailanman inasahang marinig. Hindi pa man siya nakakapag-react, dahan-daang itinuwid ni Light ang kanyang tindig. Isang malamig at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. At habang nakatitig siya ng diretso sa estranghero, nagsalita siya sa napakakalmadong boses. Level 5,000. Flesh Zombie Cava. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang kulog sa gitna ng plaza. At sa mismong sandaling iyon, nagbago ang buong sitwasyon. Ang laban na akala ng estranghero ay isang simpleng panghuhuli, ay biglang naging isang bagay na hindi na niya kayang balewalain. Tuluyang nabasag ang kumpiyansa ni Cava. Ang malamig at mayabang na ekspresyon niya kanina ay naglaho na parang usok. Patak-patak ang pawis na bumaba sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang engkwentro, mukha siyang tunay na natakot. What? Napasigaw siya. Paano mo nalaman? Napatras siya ng kalahating hakbang. Hindi lang ang pangalan ko. Nanginginig ang kanyang tingin, kundi pati ang level at race ko. Biglang nabaligtad ang sitwasyon. Ang mga ngaso ay naging hinahabol. At ang inaakala niyang biktima ay naging mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi pinalampas ni May ang pagkakataong iyon. Eksaktong iyon ang sandaling hinihintay niya. Habang tuluyang natataranta si Cava, itinapon niya ang lahat ng natitirang pag-aatubili. Mabilis niyang itinuro ang isang kamay sa direksyon ng kanyang kalaban. Agad na sumayaw ang kanyang mga daliri sa hangin. Parang isang bihasang puppeteer na kumokontrol sa hindi nakikitang mga hibla. Kasabay nito, sumiklab ang nakakasilaw na liwanag. Dose-dosenang mananipis ngunit kumikislap na hibla ng mahiwagang enerhiya ang sumabog mula sa kanyang mga kamay. Lumitaw ang mga ito sa hangin na parang mga sinulid ng liwanag. Sa isang marahas na pagsabog ng enerhiya, ang mga kumikislap na hibla ng mahika ay sumikad pa itaas sa kalangitan. Hindi sila basta lumipad. Kumalat sila, dumami, lumawak, sa bilis na halos hindi masundan ng mata. Mula sa itaas ng bayan, saka lamang lumitaw ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni May. Ang mga makinang na linya ay tila naging isang napakalaking lambat ng liwanag. Lahat ay unti-unting natakpan ng nagliliwanag ng mga hibla. Sa gitna ng kalsada, napatingala si Cava. Tuluyan nang nawala ang natitira niyang kumpiyansa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bumagsak ang kanyang panga. At sa unang pagkakataon, tunay niyang nakita ang saklaw ng kanyang kalaban. Mahinang napasinghap siya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapag-isip. Parang nanigas ang buong katawan niya habang pinapanood ang higanteng bitag na nagsasara sa kanyang paligid. Patuloy na lumawak ang napakalaking pagsabog ng mahiwagang enerhiya. Walang kahit anong pagkakamali. Walang kahit anong paglihis. Parang isang perpektong mekanismo na matagal nang pinaghandaan. Mabilis na umakyat ang mga nagliliwanag na hibla sa ibabaw ng mga bubong ng bayan. Nagkrus-krus ang mga ito sa himpapawid. Nagtagpo, nagdugtong-dugtong, at tuluyang nagsanib sa isa't isa. Sa malapitan, makikita ang libu-libong linya ng liwanag na magkakaugnay na parang isang napakalaking lambat. Bawat hibla ay kumikislap sa matinding enerhiya. Bawat dugtungan ay naglalabas ng maliwanag na pulso ng kapangyarihan. Sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang tunog habang tuluyang nagsasara ang buong sistema. Pagkatapos, naglock ang lahat sa lugar. At mula sa napakataas sa bahagi ng kalangitan, saka lamang nasal ayan ang tunay na lawak ng spell ni May. Isang napakalaking simboryo. Perpektong hugis, perpektong bilog, perpektong saradong hemisphere ng nakakasilaw na liwanag. Ganap nang naisara ng napakalaking barrier ang buong distrito. Tahimik na kumikislap ang simboryo ng liwanag sa ibabaw ng bayan. Wala nang makakapasok, wala nang makakalabas. Sa gitna ng nakasarang larangan, matatag na nakatayo si Light habang hawak ang kanyang staff. Pagkatapos ay nagsalita, "Naiintindihan mo na ba ngayon?" Simple ang tanong, ngunit mabigat ang tama nito. Sa kabilang panig ng lupa ang daan, nakatayo si Cava sa isang depensibong posisyon. Pagkatapos ay ibinalik ni Light sa kanya ang sarili nitong mga salita. Salita na ilang sandali pa lamang ang nakalipas ay buong yabang nitong binitawan. So, mahina niyang simula. Sa ating dalawa, bahagyang lumawak ang kanyang ngiti. Sino ngayon ang hanggal? Tumama ang tanong na parang isang matalim na sibat. Hindi dahil sa lakas nito, kundi dahil alam nilang pareho ang sagot. Kanina, si Cava ang nagsasalita na parang kontrolado niya ang lahat. Siya ang nagsasabing magiging capture ito at hindi laban. Siya ang nagsasabing walang paraan para makatakas ang kanyang target. Ngunit ngayon, nakatayo siya sa loob ng kulungang nilikha ng taong minamaliit niya. At habang kumikislap ang napakalaking dome sa ibabaw nila, malinaw kung sino ang tunay na nahulog sa bitag.